Yo, what's up? What's up? Welcome back sa ating video reaction. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga ilalabas natin. Pero bago ako magsimula, gusto ko munang i-shoutout si Boss Emil sa pagbigay sa akin ng cup. At syempre, kay Hassel 4D para sa t-shirt. Yun, Bone Tags and Harmony. Yeah. Shoutout sa Flip Top, shoutout kay Sir Enigma. Itong gagawa natin ng video reaction ay galing sa Isabuhay Tournament, Shaboy versus Sak Maestro. Napakagandang style clash neto, style clash. Hindi marami nagsabing napakalakas daw ni Sak dito. Ang napapanood ko pa lang talaga lagi yung mga reels, mga clips sa reels. Ayun pa lang yung mga napapanood ko, pero hindi pa ako masyado makababad sa battle. Pero sa tulong na itong video reaction, nagiging updated tayo, no? So, yun. Shoutout pa rin sa Hypebeat, Etibac Barbers, Black Manila, Captain Ads, King's Crown Clothing, Brody Caps, Papakals Clothing, at syempre, sa lahat ng mga nag-sponsor sa atin, maraming salamat. Di na natin to papatagalin. Simulan na natin to dahil paggabi na, mawawalan tayo ng ekstrang liwanag. Pili niya mauna! Tignan ang minuto dapat! Maaga pa pala. Madilim lang kasi uulan. Boy! 2026! Yeah. Alam nyo kung ba't wala pa rin yung lodi nyo ngayong gabi? Wala. Malusog naman si Looney, kaso pusi pa rin kasi. Kaya, pinasok ko yung portal na mala Doctor Strange. Rekta daw sa final boss, yun pala sa bonus stage. Ito ba yung undefeated na sinasabi? Mabuti daw lalaki. Mga papuri na mensahe sa pampublikong imahe. Mapanurit, madiskarte. Kaso sa puki lang nadali. Kaya itong undefeated, biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae. Uy, pasintabi, sabay excuse. Biglang liko lang when I cruise. Dito, puro lang sigaw. Chill pa rin yung groove. Sobrang swabe na aking moves. Daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan. Ibang level maging smooth. Yeah, tangina mo, Shay. Bitch-ass motherfucker. Baka bigla kang mandimanda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malas Shay, Gilgeous Alexander. Mr. MVP. Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster. MVP. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya. Itong aking kinokonsume, ito'y bagong opportunity, biglang in-offer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Ang lakas nun. Surek mo lang. Puta, haymaker sa akin yun. Ang lakas nun. Medyo selfie bar siya, pero ang ganda. Ang ganda ng pagkakaano ni Sak doon. Ang lakas nun. Medyo tulog yung opener niya, no? Pero nagkaroon ng gana nung eto na spit niya yung 4-bar na yun. Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya. Itong aking kinokonsume, ito'y bagong opportunity, biglang in-offer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Now, niresurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isabuhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Yeah. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs.
I finally won my hardest battle. Yeah! Kaya, Welcome kung back, known Zach. drug addict, naging sober kahit sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa buka sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di nyo napansin mula kanina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita ang aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. Ang ganda nun! Ang ganda nun! Puta! Mahaba to, magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. Ang ganda nun! Ang ganda nun! Ang ganda nun, boy! Mahaba. Itong siya, boy, hindi ko tinitira. Sinimulan niya sa, nagbago na siya. Hindi siya, 2 years na siyang hindi nagme-Mets. Tapos, nanalo na siya sa pinaka-biggest battle niya sa buhay. Tapos, dun bumagsak, no? Tangin, ang ganda nun. Ang ganda nun, sobra. Bakit ko ma-disqualify ako? Simple lang yung wordplay niya. Pero tangina, ang ganda ng pagkakagamit ni Sak. Magrarap ako ha. Di kasi May gimmick pa doon na hindi niya tinitira si Shaboy. Galing. di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat dapat. Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga banat para isiwalat na kahit wala tong shabs bawat patama ako may amat. Pero ngayon pa man, mapapataas ko sahod mo kaya ikay magpasalamat. Because whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Real talk. Kaya kung dati in-abuse ko yung shabs para magkapuwersa, ngayon ako naman ang need ng shabs para lumakas kanyang impluensya. Pero napansin nyo, sama ng impluensya. Oh, naging talamak na yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang shabuy undefeated dahil panalo bigayan sa buong era. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba ang iyong layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng uten. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang cover at yung big balls binumog sa kang BBM supporter. Oh, member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na ng idol mo. Kaya niya ng islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, wag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Ayun yung ano, di ba? Yung kumalat na parang sa, ano ba yun? Sa bang, ano yun? Saang noontime show? Sa Itbulaga ba? O sa ano? Sa SIS? Basta yung kumakanta si Glock na umiiyak. Tapos nagpapahype si Andrew eh. May sumisigaw doon. May hawak na patalom! Slant rhyme, no? Slant! Sobra-sobra na sa oras si Sak, ah. Kaya papayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung bong sa salitang mandarambong. Ano sasabihin mo ako'y makadigong mga Duterte? Nasa droga na adipende? Kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako'y magiging violente,
Pag beat, inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki. Shadow box Gotta pa. remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switchin. Pag gano'n, ang lakas ng ano dyan, iaawan dyan nung si Sak gumamit, ginamit ko rin sa kanya yun eh. Yung Shawn Michael na yun eh. Daya ah. Tangan, ang lakas nun, ang lakas ni Sak Maestro dito. Men. Tangina, ano siya, parang kondisyon na kondisyon si Sak dito. Chin music, so fist whip to him. Skin pin nunit. Hadouken, shoryuken, kit, rukit. Yung ICU sa hospital, naging exclusive. Kung rapper, 50-50, nasa G-unit. Oh, magiging gender reveal if I have to fight is fair tonight. G-Unit. Sa mga hindi nakakilala kay Shawn Michael, isa siyang wrestler at yung yung finisher niya yung tadjak. 'Di ba? Switch in music, 'yun. Sa pangatatamaan, tadjak 'yun. Siya yung kapartner dati ni Triple H. Sa mga hindi nakakaalam, sa hindi mahilig sa wrestling, ano 'yon, legend na wrestler. Tomboy magkakapusi na parang hermaphrodite. Apply ng rear naked choke. Squeeze my arms so fucking tight. Tong shaboy magiging blue na parang meth ni Walter White. Last 8. Kaya, arms so 5 minutes fucking na si tight. Sak. Tong shaboy magiging blue na parang meth ni Walter White. Last 8. Kaya, andito ka para pagbida. Haba ng round Yung ni Sak. corny jokes mo't mang irita. Habang ako'y nandito para sa mga tulad kong nag-akalang huli na. Nagbalik sa umpisa para sa aking mag-ina at mapatunayan kahit sa digmaan kaya kong mang-inspira. Kaya, di ba pagkaila yung agwat ko sa 15 mula Davao ay lumipad ng mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isabuhay langit lupa ang ating pinagkaiba. Yeah. Bago kayo magpalinlang sa mga corny jokes na parating, sino mang sumigaw ng bawi, BBM supporter na bading. Ang haba ng rounds ni Sak, di ko alam kung paano i-judge to ng mga hurado. Pero yung mahaba na yon, may mga nag-alarm pa ako. Pataas, pababa yung daloy ng rounds ni Sak eh. Kasi yung pataas niya, talagang haymaker eh. Kaya, siguro yun mga pumasok na haymaker na yon sa oras man o sa hindi. Parang wala na kasing yung oras sa isa buhay. Parang hinahayaan na patapusin yung mga MC. Pero ang pinakasinasagad talaga ng mga MC dyan, 3 to 3:30 minutes. 3 minutes and 30 seconds. Kay Sak, halos 6 na minuto yata. Pero ang dami may mga malalakas na linya si Sak. Mangilan-ngilan yung haymaker pero tangina grabe. Solid na round 1 yon. Pakinggan natin siya, boy. Sabagay, sinabi ni Sak, wala akong pakialam sa oras, ma-disqualify man ako. Magra-rap daw siya. Ang lakas. Matigas na ba yan? Golf ball ba yan? Round 1, game! Oy, di pa rin ako napag-download ng Wave. Nung lumabas na yung poster ng bracket, talaga namang ako'y napawat the fuck. Sa dinami-dami ng pwedeng bumalik, bakit ito pang wak na sak? Ano pa bang gusto mong patunayan?
Hindi ka na tinuturing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. ALX. Mula sa pagiging top, ALX. mula sa pagiging top tier, naging bottom tier. Puta, balik sa... Si Alex, Bisaya rin yun na Bisaya na MC. Nakalaban nila Tipsy Dion, Chanisinho. Alex yung kapartner ni Pangs. Yun. Mula sa pagiging top tier, naging bottom tier. Puta, balik sa ilalim. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss? Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin, ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Kasi matagal ka ng laos, Sak. Pinanis ka na nitong MC'ng laging nagbibrief sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay trip-trip na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mod. Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nun, Sak, ganun nakababa tingin sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Pero malamang ngayon, handang-handa yan. Kasi ganadong-ganado sa kalaban. Paano hindi ito gaganahan? Yung kalaban may shabu sa pangalan. Naunahan siya ni Sak Ako doon. na magpaparetiro dito sa paborito mo, boss. Naku, Arik. Ngayon natin malalaman kung kanino talagang fans club yung Shabunatics. Pero hindi ka na daw pala nagsashabu, no? Puta, ang daya mo naman. Sinubukan ko pa naman gumamit na karaan, masabayan lang kita sa sulatan. Pero hindi ko yan tinaadikan kahit sa lugar namin, puro adik sa palibot. Okay na ako sa mababaw kong sulatan at least hindi ako nakakalimot. Proud na proud ka sa mga inconsistent mo na performance sa battle, di ba nakakaluha? Ang pagbabalik mo ay parang balitang nasa mabuting kalagayan pa si BBM. Hindi nakakatuwa. Minura mo pa ako nung laban yun ni Husky, ha? Ba't mo ako naisipang ganunin? Sa wakas, may karapatan na akong magrebat o edi putang ina mo rin. Tigilan mo na tong battle rap, Sak, hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. E paano kung yung wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo? Naglabas ng motor. Grabe. Wasak na yung Kawasaki. Eh paano kung yung wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo? Gusto nyo ba yan? Basagin na natin itong headlight. Kita mo yung bubog nagkalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Naka-open pipe ka pa? Bawal daw to sabi ni Busita. Sana naman matuto ka. Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Maganda yun. Bakit kasi bumalik ka pa dito? Meron pa ba sa'yong nagpo-provoke? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagchochok. Kilala ka lang na magaling, Sak, tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay Kulang na sa gasolina, madalas na nagcho-choke. Yun yung ano, 'di ba? Pag ayaw umangat ng gasolina, kailangan mong i-adjust yung choke ng motor. Ayun yata yun. Double meaning yun sa kulang na sa gasolina. Si Sak, kaya madalas na siya nagcho-choke. Okay yun. Maganda yun. kilala ka lang na magaling, Sak, tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Gumagamit ako ng prop sa battle. Oo, magkaiba tayo, Hansel. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. O sige, round mo na. Siguraduhin mo lang na maganda yan.
Hindi ko yan tatanggalin dyan, Sak. Ngayon mo ko paandaran. Ina mo. Galit tayo siya, boy. Ina. Gandang round 1 din para kay Shaboy. Pero para sa akin, hindi talaga enough yung ginawa ni Shaboy para matapatan yung round 1 ni Sak. Hindi ko alam kung paano to pupuntusan eh. Pero ibinase ko na lang siya sa haymaker ni Sak na pumasok sa saktong oras. May 2 yata doon. Or 3. Hindi ko masyadong natutukan yung oras. Kasi sa isa buhay, parang ngayon na nga, pinapatapos na lang sila. Hindi ko alam kung paano i-judge to ng hurado. Pero para sa akin, kung susumahin natin, titimbangin, mas natripan ko yung round 1 ni Sak Maestro. Kaya pakinggan natin yung round 2 niya. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado. Si J.R. Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si J.R., galing na stage side kanyang gatas. Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI de las alas. See, if you can't do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI de las alas, mababa lang yung IQ. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Ngayon, magiging dream match mo to sa katotohanan ng ipapasilip. Lahat ng banat mo magmumukhang malamya at pang batang isip. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip. Kasi napansin nyo kanyang mga hirit, estilo niya pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Sabing, laughter is the best medicine. O, kala mo magaling at epektibo, pero panandali ang lunas lang yung epekto niyang placebo. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panikain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Freestyle yata yun. Nagiging baduy pagkalipas ng ilang siglo. Ngayon, for example, sa Royal Rumble, ginawa niya over the top. Ang daming pumalakpak na pahangat, pumalakhak. Pero hindi ka binigyang pugay dahil mahusay ka mag-rap. Kung wala kang pictures na pinagka-crop, di ka bibigyan ng props. Oh. Ito sa akin, hindi edited. Oh. Hindi edited. Fuck you mo rin. Nakitaan ng picture. Now, I took a page out of your playbook. At sa isang round lang gagawin. Pero sa isang shot, parang full clip na magazine. Kasi parang basketball, para yung play ay mapansin, nagdala ng pick and roll sabay na set up pa ng screen. Oh. Yan. Dapat i-change na yung pangalan from J.R. Dinglasan. Pag sinabi kong J.R., sabihin nyo laplapan. J.R. J.R. Yan ang trademark galawan niya sa stage na baklaan. Si J.R. Si J.R. Oh. Nag-French kiss ng bungal, puta yung space din nilaan. Yan si J.R. J.R. Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sa pangan. Ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sagpangan. Yan si JR. JR. Diba? Ganun ka sa club. At di mo matanggap. Tapos sa sabang battle rap, wala kang linya tumatak. At ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Kaya, paano masasabi mag-e-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, nagpasahan lang sila ng COVID.
itsura neto pag lumalaplap po, parang isdang wala sa tubig. This fat Shernan-looking motherfucker was flopping like a fish. At huwag mong sabihin sa amin na yung tanging beses na kayo nag-kiss. Kasi, una sa lahat, alam mo bilang isang performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayong nag-practice. Nasty fucking faggots. Ang ina, sobrang kadiri ito ni Shaboy. Kita mo mukha ni Arik ko na parang mukha ni Arik na parang kumain ng 5 kiamoy. Tangin na. Yan ang sound effects habang tinutumbong niya si Sir Deo. Puta, binabarena mo sa puwet yung burat. Sa anak ni paring Kevin na si Sir Deo Durant. Deo Durant? Pero di niya sa kilikili pinutok. Sa puwet niya tinamuran, pero siya lang din ang sumipsip at lumunok. Pero di ka nagpasipsip, di ka makikilala ng mga yan. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Parang si Mia Khalifa, takasan mo man ang yung nakaraan, matatandaan lang nila sa iyo ay yung nagawa mong kalaswaan. Hataw sa work, dapat hataw rin sa life. Ganda nun. Ihaw sarap na nanunuot Ganda nun. hanggang laman. Kaya napapasarap pag Mang Inasal Chicken Inasal. Pero Arik, Mia Khalifa. Kasi may mga video na kumakalat na parang nadidepress si Mia Khalifa sa nangyayari sa kanya. Kasi alam ko nagkaanak na yata siya. At parang gusto niya ipabura yung mga naging video niya. So, ayun yung nagdudulot ng sa kanya, ng depression. Parang hindi niya na matakasan yung nagawa niya sa nakaraan. Ang ganda nun, ang ganda ng pagkasilip ni Sak doon. Ayun pa rin yung natatandaan ng tao. Kahit maging nanay siya o ano man, ayun pa rin ang matatandaan ng tao. magtitiwala ka pa dyan? Kaya na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng marami tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? What? Tang ina. Ayun yung pinaka malakas na nilandingan ng angle na nabunot ni Sak. Tang ina. Ganda nun. Para sa 1 milyon garantisado, chuchupato. Kung nagawa mong makipaglaplapan sa harap ng mga tao, ano pa kayang magagawa mong kababuyan sa loob ng pintuan na sarado? Tang inang linya yan. Ang ganda nun. Ka pa dyan? Kaya na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng marami tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? What? Another sex fiend molesting every child. Daig pa yung mga pedophiles sa Epstein files. Ginawang prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Ano? Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing, siya'y baboy ramo. Ano?
tunay kang lalaki, yan ba buong akala mo? Isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga bara ko. Kaya, di na mabubuong muli kahit paanong dikit at pagtahi. Itong pinagbiyak na baboy, saan kan siya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Yun, o gusto mo yung espada ko na patas. Hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit napanggor yung talas. Para nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi ito pang himagas, mga ngamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon pero Ramas. Yun. Gusto mo maging married to the game, pero desperado ka't impatient. Sana nag-propose ka na lang kay Deo kung habol mo lang ay engagement. Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang nabanat DC. Game! Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Solid nun, solid. Ang ganda ng round 2 ni Sak Maestro na yon. Makati yung punto na yon, Makati yun, boy! Tanga na. Ang haba lang talaga sobra ng rounds ni Sak. May mga moment tuloy na mapapansin mo na ang daming dead air. Pero iilan dun talaga yung haymaker niya, Makati. Ang lakas ng round na yun. Pakinggan natin siya, boy. Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Ba't sa anggulong yun napili mong sumipat? Hindi mo ba alam si Coco Martin samantuman muna nakilala bago tuluyang sumikat? Gago. Ilang beses kang in-uploadan ng highlight sa Facebook. Boss, hindi rin halata, no? Sobrang limot ka na kasi ng mga tao, kaya si boss, hinahype ka masyado. Samantalang ako, wala. Kaya sana naman minsan ma-reels ako. Hindi yung puro lang si Sak, tapos yung video 11 years ago. Tanginang highlight yan, 11 years ago. Boss, ano nangyari? Dapat kumuha na lang kayo ng clip dun sa video ng laban nila ni Saki. Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Hindi ba kayo makakutob? Gusto nyong makita yung preparadong Sak tapos magkakaroon tayo ng utang ng loob? Namiss niyang mag-imbento ng mga kwento para pangalan masimento. O baka nagbalik ka lang sa battle rap kasi wala nang pangsustento. Pero mahaba ang siyang proseso. Bago ako talunin nitong nerdo, talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nag-boxing, lakas ng trip nito ni Hansel. Ipapaalala ko lang sa'yo, sa boxing, bawal ang 2 days prep, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-addict mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Nag-iisang addict sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Sa klap, no, namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo, karton. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang, nabanggitin ko yun dito, kaya APOC, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin ka, Sak. Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng hugis? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya ka, tangina ka.
Anong tawag mo doon? Wordplay? Monday. Ina mo siya, boy. Tanginang hidden meaning yan. Ano? Para unique o para masabing matindi? Di ko tuloy maiwasan mag-isip kung si Thirdy pinanganak ba ng Thursday. At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung coin. Champion na daw siya sa tunay na buhay tournament. Tangina, balagbag. Kaso nga lang, Boss Arik, meron ba nun? Alam ko langit lupa lang nadagdag. Di raw siya marunong magreklamo kahit barado yung lababo, siya hugas plato pati baso. Tanga, kailangan mong gawin yung sak kasi wala ka namang trabaho. Kasi siya ay dakilang palamunin ng asawa niya na hostess. Na sa tuwing makakakita ng apam, bumubuka na parang dadaan si Moises. Di ba? Kaya ka nga nandito kasi nag-PM ka kay boss, humihingi ka ng pagkakakitaan. Pasalamat ka, kumpleto pa yung flip-top stop kung nagkataon, wala ka ngayong laban. Isipin nyo, dating MC na magaling na pwedeng i-consider na top tier. Ngayon, nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Bago ka ulit bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Ansel Cabo. Yon, kitang-kita na mas malakas yung round 1 ni Shaboy kaysa sa round 2 niya. At malinis naman na kay Sak yun. Kinulang si Shaboy sa mga medyo okay naman yung angulo, pero mas may may mas maganda pa sanang mapipili. At syempre sa bigat ng sulat, doon na papasok na nakuha na ni Sak yung momentum. Kung gaano kabigat yung binibitawan ni Sak, kailangan ni Shaboy na merong panapat lagi doon dahil si Sak yung nauna para ma-overpower niya yung round na yon. Pero hindi yun nangyari. Yun. Siyempre, sa kalidad ng sulat, asahan mo magkaiba na sila. Ang kailangan na gawin dapat dito ni Shaboy ay yung kung saan siya malakas, which is jokes or entertainment, hindi rin na-apply dito ni Shaboy sa round niya. Kaya 1 and 2 para sa akin malinis na Sak Maestro yun. Kukuha lang akong tubig, cut muna tayo. Okay, balik tayo. Round 3. Kadramahan ni Hansel Cabo. Tignan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weirdo ang mga puta. Ganun mo ba ka-idol si Looney? Puta, magsosombrero kahit saan. Parang si Looney magsosombrero kahit mag-a-attend lang ng kasal. Parang si Looney, puta, nagdudurag kahit na-admit sa ospital. Kita niyo yun, nakagasmas, nakadurag. Binabanatan ni Sak si Looney. Mukhang gusto nang bumalik ni Sak sa dating Sak. Sa sobrang idol si Looney nitong hangal, siya rin ay nasangkot sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Looney, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot. Oo, kaya lagi may sombrero na suot. Ayaw niya tanggalin pagkat takot. Kasi mukha pa daw 18 yung kanyang buhok o mukha pang 18 days old na balot. At maliban sa alot, sabi niya, siya daw ay natiling makitid. Tipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka lang, makitid? Makitid ka na yan? Makitid ka saan? Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kahit saan mo man tignan, saan mo pormahan ni daan, ang hubad na katotohanan na hindi mo matatakpan. Kasi panay minumukbang ay pansit kanton lang, kaya hugis ng iyong tiyan mala Mr. Long Bomb. Oh, Coca-Cola body, what a sexy thing. Yung katawan mo ay hugis Coke na nilagay sa cellophane. Kaya what a shame. Utang na what a shame. Fat slab na naha-high blood ka. Si Bilbil mo palang si leeg, puta, dad bad na.
O dadbad na, another fat guy loser. Yung diet niya, tatlong ulam, tapos half rice, cooker. What an Narinig ko abuser. nakikilan yun. Real talk ha, nagpalibre ng breakfast kay Ma'am Nina Sandejas. Sobrang chibog ng puta pets. In order niya sa tapsihan, bitlog ni Kuya Kebs. Page ni Kuya Kev Gusto mo yun. ng extra na Follow sinarap? nyo. Slaplapin kanyang bayag para i-recycle yung libag at literal na tagapagpag. Yan, kaka-worship mo kay Bangag. Parang kaedad na sa Imelda Marcos. 31 years old pa lang pero nagmukhang 50 anyos. Haba ako, LeBron James. Real talk, kahit 40 years old. Patong Rockets versus Lakers, kaya kong mag 3-0. Style yun ha. Kaya kong mag 3-0. Kasi habang tumatanda, palala ng palala. Isip lang yung pabata, pero yung katawan pataba. Kaya nagmukhang higante na palaka. Oh, yan talaga ang napapala. Kakalaplap mo yan ng junk foods at pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa, yung maging probinsyano. Tangina, hindi biro aking sumpa, hindi ito madali, ito'y komplikado. Kaya nga ako'y obligado na magpaka-ordinaryo kasi real talk boy, papunta ka pa lang, pogi na ako. Diba? Walang sinabi panis bro. Pogi na ako. Akala ko ba kay desperado? Akala ko ba kay desperado? Gagawin mo ang lahat para makapagtanghal. Ginawa mo nga makipaglaplapan, binenta mo yung dangal. So, handa kang mamatay para sa mga taong iyong minamahal. Kung talagang mahal mo sila, gagawin mo ang lahat para mabuhay na matagal. Because it's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Kaya mo mabanat ng buto hanggang sa huling mong hininga? O babuhin na yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba. Kasi panay-reklamo lang itong tangina. Buhay niya daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, putang inuuna mo pa yung bisyo. Real talk, hila sa kanya, applicable to sa lahat. Inuuna mo pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self-respect ang maging disiplinado. Pero tila hindi ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Kasi pagiging abusado sa katwa na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Ano? Kailan ka magbabago? Kapag namatay na, yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa? Because you can have 1,000 problems in this life, son, until you have a health problem, then you'll only have one. See, ako, despite all the shit that I've done, naaktiling malusog at matatag. Kung ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. At yung mga nida-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung di na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta, pero ang dami ditong tinamaan. Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Di man ako mahusay na makata. Pero di ba, bumalik yung pagkabata na may makulay kabanata. Pinapatay ka na aking mga talata para kay mamuhay mapayapa. Isabuhay mo lang pinaikse, pero yung tunay pinapahaba. Di ba? Yung mga di naniniwala, napahanga. Tulad ng pagdidis nila sa pagtataglish ko noon. Pero kita nyo naman, lahat sila puta nagtataglish na ngayon. Kailangan pa na mahabang panahon bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatry i-resched. Hindi niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan.
magmula nung ang shabu'y aking malampasan. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan at ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advanced, dumaan pa ako sa kawalan, pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya, kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted, pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Pinapatay ko yung oras whose only time is undefeated. Ngayon, marami nang nanalo sa sakmaestrong preparado, pero walang makakatalo sa preparado Hansel Cabo. Unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at sa uli ang pagbabago. For my best tasting sipo egg, I use UFC Fresh Selections. Yon, kung pang battle na round 3 yung hinahanap natin, hindi siya ganun ka pang battle yung round 3 ni Zack Maestro. Pero na-appreciate ko yung in-spit niya doon, minungkahin niya doon, hindi lang kay Shaboy, kundi sa mga kapwa nating battle MC. At yun, isa rin yung sa mga feel kong sinusubukan sa ngayon. At dahil nagkakaedad na nga tayo, at sa mga gantong edad, dapat hindi na tayo yung saklaw ng bisyo talaga. Pero, yun nga, gaya ng siya sabi ni Zack, kailangan talaga ng matinding sakripisyo. Sana lahat tayo mamulat doon sa sinabi ni Zack. Pero yun, all goods yung round 3 ni Zack. Pakinggan natin yung kay Shaboy. Sino yung sumigaw ng body bag? Sino? Patay ka. Tangina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Ako pa. Burahin mo yun, ha? Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Body bag si Looney, ah. Okay, eto na yung rebat. Eto, seryoso na, ah. Zack, usap nga tayo. Panalo ba talaga si G-Clown dun sa laban nila ni Looney? Kung sa bagay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Pero di ba dun sa laban na yon kay Looney, isa ka rin sa mga bumoto? Ganto pa nga yung eksaktong pagkakasabi mo. Binoto ko si Looney, kasi same reason, dahil sa angulo siguro. Pero kasi yung mga punchline ni G-Clown sobrang lakas din talaga eh. Pero si Looney, flawless as usual. Pero G-Clown, you're the man. Bumilib na kami sa iyo eh. Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo after ilang years, tsaka mo lang na-realize. Anong akala mo? Yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot kay Duterte. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko, ng who's your favorite MC? Ang isinagot, si Looney. Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Sixth Threat, na si Looney rin ang ginagaya. Lalaban ka ba talaga kay Looney? Lalaban ka ba talaga kay Looney? O suntukan na lang kayo ngayon, ano? O tayo na lang, putang ina mo, ano? Rah! Ginaya si Smug eh. Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Looney pero Ramas? Well, tama ka naman dun, pero bago ko gawin yon, sa'yo ko muna ipaparanas. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kinocall out mo palagi sa round 3. Tama? Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kinocall out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap, si Looney ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset.
Kaya yung kaya yung pangarap mo na match-up sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa po. Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Looney, sa battle siya nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-choke ka pa, tapos sabihin mo, 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin panay pa rin ang pasaring mo, masyado kang abusado. Tsaka paano gaganahan sa'yo yung tao, sa battle palagi kang hindi preparado. Bumabattle na lang kasi para sa pera, wala na pake sa kanyang script at linya. Ang makabagong kasagutan sa tanong na sino mukhang pera, hindi na schizophrenia. Kasi nung laban niya kay Lip Cram, meron ako dong anggulo na nasilip. Perfect na daw sana yung mga round niya kung si Boss Arik malapibos mag-TF. Alam kong na-open ka dun, Boss Arik, kaya nakapagtataka kung ba't pa to nandito. Basta ako, hindi ko kailangan ng malapibos mo na TF. Ang gusto ko, gayahin mo kanyang intro. Kitang-kita dun sa mga battle mo sa PSP. Oh, baka magkaila ka pa. Nasilaw ka sa mga perang iniskam ni Pibus, kaya Ginoo, nagpakilala ka. Alam ni Boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito. Pero, alam ni Boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito, pero sa kanya, walang kaso. Sa kagustuhan niyang makakuha ka ng panalo ka sa, binigyan ka ng walang talo. Kaso malas musak dahil ang kapalaran ay hindi na muli pa sa iyong aayon. At anong poison agad sa final? Sa bracket na to, ako ang tunay na lalason. Wala akong pake kung sa tournament, preparado ka lagi sa unang laban. Wala nang history repeat itself, hindi ka na ngayon tatagos sa round 1. Pero ano nga bang dahilan? Bakit ayaw mag-start nitong wasak mong Kawasaki? Nung sinuri kong mabuti, may amoy na di mawari. Puta, kaya naman pala, kasi may patay na kalapati! Gago. Binilard oh. Sa axe, mabaho ka pa rin kahit pagpawisan ka pa. Ano mga lumalabas na battle ngayon? Naka-blurred ah. Naran si Husky tsaka with Shernan. 30% off deals on best sellers from Contis. Wala akong pake kung sino ka man sa battle rap, hindi kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate, kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, yung pagiging undefeated ko dito na magtatapos, salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Liptap, mi ultimo adios. Tangina. Pumutok din ah. Kumulo ah. Shock best. Tangina, ganda ng laban. Nakulangan lang ako sa dala ni Shaboy na entertaining na linya. Pero solid pa rin naman. Kaso, ayun talaga dapat yung pinakasusi niya para matapatan si Sak kapag naghanda si Sak. Ito kasi yung mga panahon talaga, mahirap talaga hulaan kung kailan mag-aano si Sak, maghahanda. Pero kung titignan niyo yung pattern, parang laging round 1 yung malakas na Sak Maestro. After nun, lumalaylay na sa round 2, ay sa second round ng tournament. Pero sana magtuloy-tuloy ito. Gusto makita yon, Sak Maestro versus Shei or Poison 13 sa finals. Napakaganda ng battle at yung Sak Maestro na preparado, di ko alam kung ginagawa niya ba yon dahil biglang respeto sa kalaban o kahit papaano respeto na lang sa sarili niya kasi parang pag iba yung nakatalo sa kanya parang wala lang pero pag si Shaboy na baguhan parang mas malaking mas malaking tawag dito, mas malaking kumbaga kahihiyan na naman sa kanya, 'di ba? Kasi rookie pa lang si Shaboy. Yon. Malinis, Sak Maestro to. At gaya ng inaasahan natin,
May malakas na naman na comeback si Sak. Sana wag yun mawala hanggang dulo ng tournament. Tangina si Shaboy, pinagandaan mo ng gusto tapos ako wala. Gara mo, Sak! So yun, shoutout kay Hansel Cabo, kay Idol Sak Maestro, kay Shaboy, kay parang JR, at syempre kay Enigma, sa lahat ng flip-top staff, sa lahat ng bumubuo ng liga, sa mga fans, live o online, maraming salamat sa inyo. Magkita kasi tayo sa May 23. Yan, andiyan kami sa event na Right of Way. Suportahan natin yung mga bago, panoorin natin yung mga bagong gutom na battle MC na sumalang sa liga na to. Kaya yun. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace out.